Ang topic ko for today is 5 things you should take care of in your life. So, sa Tagalog, 5 bagay na dapat mong ingatan sa buhay mo. Sabihin po natin 5 things. 5 things. Kung madalas po kayo nakikinig kay Joseph Prince, alam niyo po na ang number ng grace is 5. Hindi naman siya related dito, nagkataon lang. Na-share ko lang po. Pero wag naman po kayo, kailangan 5, kailangan 5. Hindi naman po. So, 5 is grace. So, 5 things you should take care of in your life. So, dahil English siya, sinearch ko lang po yung take care sa dictionary. Kasi available naman po online yung dictionary eh. So, sinearch ko yung word na take care para maintindihan. Ano ba yung take care? Di ba, usually pag may mga loved ones kayo, pag magde-depart na, kunwari, tapos na yung event, uwian na. Sabihin, take care. Di ba, ganon. Take care, ingat ka, ganyan. Yung Tagalog, ingat. Yan. So, sa dictionary, sige pakita natin, ito yung meaning ng take care. Sinearch ko po siya sa Merriam-Webster na dictionary online dictionary. So sabi dyan, yung ibig sabihin daw po ng take care is to be careful or watchful, to exercise caution or prudence. Ano ba yung prudence? Sinearch ko rin siya. Synonym ng prudence is good judgment. So, yung pala ibig sabihin ng take care. Kaya pala pag may mga loved ones tayo, di ba, na kunwari, uwi na sila, ganyan. Sabihin natin, take care ah. Sabihin pala, ingat ka. Kumaga, caution, mag-ingat. Basically, mag-ingat. So, ibig sabihin pala ng topic natin ay 5 bagay na ingatan mo sa buhay mo. Ayan. Okay, sige. So, pero first things first, before tayo dun sa item number 1, is first, let us be clear that taking care is not the same as worrying. So, yung pag-take care, hindi nun ibig sabihin na nag-aalala ka. So, sa Tagalog nga, magkaiba sila, di ba? Taking care, ingatan, hindi siya parehas sa pag-aalala. So, ano ibig ko sabihin? Taking care or caring means giving attention to something or being cautious about something. So, iniingatan mo, binibigyan mo ng atensyon at iniingatan mo yung isang bagay. Yung worrying naman, ibig sabihin nun is you are being distressed or in pain, agitated, upset, or anxious about something. Kapag nervyoso ka or nababahala ka. Yan. So, yung mga yung mga mahilig sa kape, hopefully hindi kayo nervyoso. May nakita po kasi, ang dami ko namang kwento. May nakita po kasi ako sa online. I think shinare siya ng kapatid ko. Na nasa buffet sila, tapos babatiin siya ng birthday. Di ba pag ganun po, bigla nila sila sabihin, happy birthday. Siguro siya, nervyoso siya. Sa gulat niya po, naitapon niya yung cellphone niya. Tapos muntik malaglag yung dentures niya. Yung postizo. Wala lang po. Yun. So, yung nagkakape, hopefully hindi kayo nervyoso. So, we take care of something or someone, so pwedeng bagay, pwedeng tao, because they are valuable to us. Tama po ba? Diba? Siyempre kung valuable or mahalaga sa isang bagay, take care mo. Kasi kung hindi naman, so ba't mo pa bibigyan ng pansin? Kasi hindi naman nag-take care. So, diba? So, tama po. For example, ano ba yung something or someone? For example, unang-una, sarili mo, katawan mo. Diba? Kaya nga may mga conscious po sa kinakain. Kasi you take care. Ayaw mong tumaba ng sobra. Kung medyo payat ka naman, kung medyo payat ka, ayaw mong tumaba ng sobra. Kung medyo on the healthy side ka, ayaw mo rin naman ng sobra pang tumaba. So, magda-diet ka, mag-gym ka, exercise and all. So, self, body. Ano pa yung tinatake care natin? Isa pang example, family. Lalo na po tayo, di ba, mga Pilipino, family-oriented tayo. Susunod po, friends. Sino po dito may friends? Amen, thank you Lord. Mamaya pag-usapan mo natin yung friends. Isa pa, sa mga estudyante, studies po. Di ba? Di ba, lalo na, syempre, lalo tayo, gusto natin, as a student, gusto natin maganda yung grades natin. Mataas yung grades natin, di ba po? So we take care of that. Niingatan natin. Ano pang isa sa mga nagtatrabaho? Careers. Di ba? Siyempre, ayaw mo matanggal sa trabaho kung pangit yung performance mo. Siyempre, by the grace of God, gusto mo maganda yung performance mo. Ano pa isa sa mga entrepreneur, businesses, yung mga business niyo po.
Material things, sample gadget, syempre iningatan mo yan. Kaya nga minsan binibilan mo pa ng screen protector or case kasi iningatan mo, you take care. And et cetera, et cetera. So marami po. But today, let me share with you what our Father God wants us to take care of or give attention to in this life. Okay, sige. So sige, dun tayo sa number 1. Number 1 is your heart. Sabihin nyo nga po, my heart. Puso mo. Baka sabihin nyo sa akin, ay, yung puso ko. Okay, sige. So, sige, simulan po natin. So, my heart, so, yung puso po mismo. Yung tumitibok dyan pag nararamdaman mo. Yan, yung puso mo. So, dito tayo sa first verse natin for the day. Dito tayo sa John, Book of John, chapter 14, verse 27, sa New King James Version. I believe, naririnig na po natin to time and time again, pero yeah, basahin natin. So sabi dyan, Jesus is the one speaking dito. So si Lord mismo yung nagsasalita. Sabi niya dito, peace I leave with you, my peace I give to you. Not as the world gives, do I give to you. Then sabi ni Jesus, let not your heart be troubled, neither let it be afraid. So, yan yung unang verse natin. Doon tayo sa second verse. Next verse natin is sa Proverbs chapter 4, verse 23, sa New King James Version, sabi dyan, above all else, guard your heart. For everything you do flows from it. So, nakita niyo po, di ba? Nakalagay doon. Nakita niyo po yung word mismo na your heart. Yung puso mo. So, ano ibig sabihin niyan? Sige, balikan natin in a while. So, there are so many things, maraming bagay po na nagde-demand ng attention natin, ng focus natin in this modern, fast-paced world. Tama po ba yun? Ngayon nga lang po na nakaupo tayo dito, possible na may kumukuha na attention natin. Pwedeng tumunog yung cellphone mo, so nagde-demand ng attention mo. Ano kaya yun? Ganyan. So, marami pong nagde-demand ng attention natin. Sample, studies. Pwedeng maisip mo, magre-review pa ako mamaya. Work. Pwedeng habang nakaupo ka dyan, may tumatawag sa'yo, work-related. Business, same din. Ito pa isa, household chores. Yung mga hindi po nakapaglaba kahapon, sufficient ang grace ni Lord sa inyo today. Buti lang nakapaglaba na kami kahapon. So, yun po. So, lahat po ng yan, legitimate naman po yan. Hindi naman po yan masama. Hindi naman po porkit ganyan, parang, ay, hindi na, parang, pangit yan, ganyan. Hindi po, legitimate lahat yan. But if we focus dun sa mga bagay na yon, it will be it is a never-ending list. Hindi po matatapos yan. Everyday, lagi pong merong demand. Everyday po. And with that, our hearts, yung puso mo, might get troubled and be afraid. So, ano ba yung troubled and afraid? Pag-usapan po natin. So, di ba, dun nga po sa John 14:27, ulitin natin, yung may highlight, yung hinighlight ko. Di ba sabi, yun, si Jesus po yung nagsasalita dyan. So, let this be a verse, Jesus is talking to you, na sabi dyan, Jesus is telling us that it is our responsibility to let not our hearts be troubled. Kaya nga po hinighlight ko yung last part, di ba? Sabi dyan, let not your heart be troubled. So, sinasabi sa inyo ni Jesus ngayon, let not your heart, wag mong hayaan yung puso mo na maging troubled or magulo. Neither let it be afraid. Wag mong hayaan yung puso mo na maging na matakot. So, ibig sabihin, your heart is your responsibility. My heart, my responsibility. Your heart, your responsibility. So, hindi ko naman pwedeng kontrolin yung heart mo dahil it's your responsibility. Baka may sabihin mo, yung heart ko, nasa katabi ko. Iba yun. So hindi yun, ha? Oy, may mga, may mga parang napangiti ng, oy. Hindi yun, ha? So, your heart, your responsibility. No one can do it for you but yourself. Bakit? Kasi ginawa ng, ang Diyos, ginawa niya ang tao kasi na may free will. So, kahit si Lord, hindi niya kaya override yung heart mo. Kasi nga may free will ka eh. Kapag violate ni Lord yun, violate niya na yung paano niya kinreate ang tao na may free will. Wala nang free will. So kaya yun, kaya sinasabi ni Jesus, your heart, your responsibility.
So ito pa. Kasi, di ba yun nga yung binasa natin verses? Yan, let not your heart be troubled. Neither let it. Yung it po, nagre-refer siya sa heart. So ibig sabihin lang yan, pag i-paraphrase natin, let not your heart be troubled and afraid. Huwag mo hayaan na magguluhan ng puso mo at mapuno ng takot. Tapos di ba isang verse nga sa Proverbs kanina, above all else. Kumbaga, sa lahat ng bagay, guard mo yung puso mo. So, kasi, a troubled heart, kapag ang puso mo ay puno ng kaguluhan, tama. A troubled heart is a heart that is not at rest. Hindi ka restful. And ang gusto kasi ni Lord sa'yo, God wants you to rest on Jesus' finished work. Actually, yun na yung gusto ni Lord sa'yo, magpahinga ka lang eh. Be restful. Jesus, pero alam niyo po ang pinakita sa akin ni Lord dyan, sa John 14:27. Yes, sabi ni Lord sa atin, let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Parang in a sense, parang instruction. Hindi siya command, instruction siya. Pero ang pinakita dyan is, sa kabutihan ni Jesus, makikita niyo po na huwag nating i-disregard yung unang stanza. Sabi dyan, peace I leave with you, my peace I give to you. Di ba sabi dyan, Jesus gave us His peace. And that peace, His own peace, will enable, strengthen us to let not our hearts be troubled. Kumbaga, hindi lang siya basta nagbigay ng instruction, nauna muna yung pagbibigay niya. Lagi kasing ganun sa Lord eh. Lagi nauuna yung grace niya. So yan, makikita, yun yung parang binigay sa akin revelation ni Lord dyan na, oo nga no, hindi ka lang niya balas. Kasi pwede naman niya sabihin lang na, let not your heart be troubled, neither let it be afraid. So, okay, Lord. Okay. Paano? Pero, nag-provide muna siya. Binigay mo na niya yung peace niya. Yung peace niya, yun ngayon yung mag-enable sa'yo, mag-strengthen sa'yo, para dun sa instruction niya na, let not your heart be troubled. Di ba parang yung sa ano po, yung sa let us go to the other side na story, di ba nauna yung word ni Lord na let us go over to the other side? Di ba? Kumbaga, nauna lagi yung word ni Lord para sa kanila. So, kumbaga, pinakita sa akin dito ni Lord na, kasi pwede naman sabihin, let not your heart be troubled. Pwede siya, okay, sige, sabi ni Lord. Pero hindi eh. Sabi, binigyan kita ng peace ko. So, use that peace na binigay sa ni Lord para yung heart mo hindi maging troubled and afraid. So, kasi, God loves you so much. Mahal na mahal ka ni Lord eh. Hindi niya gusto kasi na yung puso mo, full of worries, puno ng alalahanin, puno ng takot, gusto niya lang maging restful ka, just receiving His love and His grace. Actually, yun nga rin po yung na narinig ko rin kay Joseph Prince na ganun lang talaga ginawa ang tao, gusto lang ni Lord. Ano ka lang, on the receiving end ka lang. Kasi gusto niya, He showers you with His love. Yun lang yung gusto ni Lord kasi, ganun niya lang ginawa ang tao. Tagatanggap lang ng goodness niya. So, whatever the demand is, ano man yung nagde-demand ngayon sa'yo, sa buhay mo, sa time mo, sa focus mo, right now, see His never-ending supply of grace for you in every area of your need. It is all paid for by Jesus at the cross. Kumbaga, hindi masama na lagi kang mag-depend sa grace ni Lord kasi binayaran ni Jesus yan eh. Lahat yan paid for. Kasi baka sabi mo, dami ko na may hiningi kay Lord. Hindi, hingi ka pa. Hindi nga gusto niya eh. Humingi ka, hingi ka pa. Humihingi ka pa ulit, dagdagan mo pa. Kasi lahat yon paid for by the blood of Jesus. So, guard your heart. Of course, gamit yung peace na binigay sa'yo ni Lord. Bantayan mo yung puso mo. Kaya ba take care? Ingatan mo, bantayan mo yung puso mo. Kasi paano pag nasa katabi ko? Sabihin mo sa kanya, ingatan niya ba? So, guard your heart, keep your peace. The Lord will fight for you. Kung ano man yung demands, the Lord will fight for you. Kasi narinig ko kay Joseph Prince yung sinasabi niya dito, na keep your peace, the Lord will fight for you. Pero pag talagang makulit ka, gusto mo ikaw yung gagawa, o di si Lord na yung magkikeep ng peace. So ano mas gusto mo? Siyempre mas gusto mo peaceful ka lang, restful ka lang, si Lord bahala. Di ba nakalagay ngayon dun sa 1 Samuel 17:47, ito yung story ni David and Goliath. Mahaba yan eh, so pinutol ko na lang. Pero yan daw yung 5 words of grace na pwede mong gamitin
So, for the battle is the Lord's. So, kung parang nagkakaroon ng takot sa puso mo, lalo na 'di ba sa mga naririnig natin ngayon, I think nadaanan ni Madam eh. Siguro, word for us today from the Lord is, hindi ko alam, hindi ko ma-explain kung ba't nangyayari yung mga bagay na yon. Hindi ako expert, tsaka ayoko siyang aralin. Pero one thing is for sure, hindi siya galing kay Lord. Yung mga earthquakes, tsunamis, floods, ano pa ba, yung mga, lahat ng mga pangit na bagay na nangyari, catastrophes and all, hindi yan galing kay Lord. Kasi mabuti si Lord eh. 'Di ba? And hindi mabuti yung mga bagay na yun. Kasi kung mabuti yun, bakit siya nagre-result into casualties, death, destruction? So hindi galing kay Lord yun. Hindi ko ma-explain kung bakit nangyayari yung mga bagay na yun. Basta all I know is hindi galing kay Lord yun. Dahil ang gusto ni Lord lahat is for your good. Kasi nga 'di ba, sabi nga natin kanina, ang gusto lang ni Lord mahalin ka eh. Yun lang. Kailangan naman mahalin ka ni Lord, niyayanig ka niya. Oy, minamahal kita, yumayanig. hindi po ganun yan. So, His grace is sufficient for you. Sabi yan sa 2 Corinthians 12:9. Di ba sabi dyan, si Jesus yung nagsasalita dyan. Sabi niya, my grace is sufficient for you, for my strength is made perfect in weakness. So every time na parang nababahala ka, may mga alalahanin ka, tandaan mo yan, the battle is the Lord's, His grace is sufficient for me. Di mo man alam paano mag-workout yung mga bagay-bagay, pero believe the Lord, trust Him, His grace is sufficient for you. So yun po yung pinakaunan. Ay, sorry na skip ko pala. Yung doon sa John 14:27 doon, yung your heart po. Kasi yun John, yung book of John, nasulat siya originally sa Greek language. Yung your heart doon, sa Greek po siya, ano siya, cardia. Familiar po kayo sa word ng cardia? 'Di ba sa modern translation po, cardiac, anything related to the heart. Kaya di ba may tinatawag na cardiac arrest or ano. Pag sabi po kasing cardiac, heart yun. So yan, cardia. So talagang sinasabi dyan, yung puso mo mismo. Kaya di ba yung iba, pag masyado sila maraming alalahanin and all, biglang humihinto na yung puso nila. Hindi na kaya. Di ba po? Tapos dun din sa Proverbs 4:23 kanina, yung your heart naman doon, yung Proverbs naman, nasulat naman siya originally sa Hebrew language. Ang galing naman sa Hebrew language na leb. L-E-B. Leb. Ganun din. Ibig sabihin niya heart. So talaga ibig sabihin yung puso mo talaga. Di ba? So yung tumitibok dyan, sa mga tao sa mundo, yung tumitibok dyan, pag yan huminto, wala na. Wala na yun. So, yun, guard your heart. So yun yung number 1 natin. Your heart. So, sige, dito po tayo sa number 2. Number 2 natin that you should take care of in your life is your thoughts. Sabihin po natin, my thoughts. Ano ba yung thoughts? Thoughts, sige. So, sa next slide, ano ba yung thoughts? First off, para malaman natin kung ano yung thoughts is, the question is, what are you thinking? Ano ba iniisip mo? What are you thinking? Sa ngayon, anong iniisip mo ngayon? Usually, isipin mo, kakainin mo mamaya. Sa mga estudyante, magre-review ka pa. Sa mga empleyado, papasok ulit bukas, Monday ulit. So, anong iniisip mo? Thoughts are the product of thinking. So, kung ano iniisip mo, yung resulta nun, yung product nun, yun yung thoughts. Sa Tagalog, ang thoughts ay mga isipin. Ano bang isipin mo? Anong iniisip? Kasi di ba sa Tagalog, para siyang play on words. Nag-iisip ka, isip, nagre-resulta sa isipin. So, ganun siya. So, yun yung thoughts, mga isipin. There are a lot of things we think of every day. Tama po ba? Siguro, more than 100,000 ang naiisip natin sa isang araw. Kakainin, susuot, anong ulam mamaya, anong gagawin mo, anong oras ka matutulog. Lahat yan, lahat yung thoughts. Kasi naisip mo eh. Whether it's small or big things, we think. Kaya di ba sabi, man is thinking being ba? Parang ganun. Kasi compare mo sa mga animals, pwedeng di natin alam kung nag-iisip sila. Pero man is a thinking being. Thinking is not a bad thing. Hindi po yan masama. Yung pag-iisip. Mas maganda nga po kaysa hindi nag-iisip. So, thinking is not a bad thing. But, pero, be careful
mindful of what you are thinking. So ingatan mo. Tignan mo, be cautious what you are thinking. Ano ba yung iniisip ko ngayon? So dito tayo sa 2 Corinthians chapter 10, verse 3 to 4 sa New King James Version. I believe last time na nag-share ako, na-cover ko tong verse na to. So, chapter 3, for though we walk in the flesh, we do not war according to the flesh. Chapter 4, for the weapons of our warfare are not carnal, but mighty in God for pulling down strongholds. So ano ba yung carnal? Ibig sabihin lang nun, relating to physical, material. Lahat na nahahawakan mo, nakikita mo, nalalasahan mo, nararamdaman mo. So yun yung carnal. So ano ibig sabihin ng verse na to? Sinasabi lang ng verse na to na dito tayo sa lupa, nabubuhay tayo, pero merong battle, may warfare na nangyayari. Hindi yung warfare ng world wars, yung mga countries na talagang nagbobombahan sila, talagang they use missiles and all. Hindi po. Meron nangyayaring battle and hindi siya sa flesh. Hindi siya nakikita. Hindi siya nalalasahan. Saan yun? It's happening in our minds. It's a spiritual warfare. Narinig ko nga po kay Joseph Prince dahil nasanay na tayo dito sa mundo, nasanay na tayo na kung ano yung nakikita, nalalasahan, nararamdaman, yun ang totoo. Tapos kung ano yung mga spiritual things, hindi yun totoo kasi hindi nakikita. Pero hindi, it's the other way around. Kung ano yung spiritual, yun yung totoo. Kasi yung physical, hindi. Kasi for example, yung inuupuan nyo ngayon, after 3 to 5 years, pwedeng sira na yan, pwedeng wala na yan. Pwedeng dinispose na. Or pwedeng i-refurbish ulit para maging mas maayos na upuan. Pero hindi siya permanent. So, meron pang spiritual warfare. So, yun dun sa verse na sinasabi natin, ini-establish lang dyan na meron, nasan yun nasa isip natin. Kaya nga sinasabi natin na be mindful, be careful, anong iniisip mo? Kasi may battle pa lang nangyayari dyan. Diba? So, what you are hearing is vital to what you are thinking. Kasi po isipin nyo, hindi mo, most of the time, hindi mo maiisip yung isang bagay kung hindi mo narinig. Tama po. Kunwari, narinig mo na, uy, may ayuda daw pala dyan sa barangay bukas ng umaga. So, maiisip mo yun, gigising ako na maaga. Maiisip mo na agad, gigising ako na maaga, pipila agad ako. Pero kung hindi mo siya narinig, na yung ganung balita, wala ka namang idea. Diba? So, what you are hearing is vital to what you are thinking. Ano ba yung vital? Essential, necessary. In Tagalog, mahalaga, importante. So, it's not just your thinking, mahalaga po yung pinakikinggan mo para sa iniisip mo. So, ano bang pinakikinggan mo ngayon? Marami tayong naririnig ngayon, di ba? Lalo na usong-uso na ngayon, of course, sa latest technologies na meron tayo. Di ba usong-uso po ngayon yung mga podcast? Pansin niyo po ba yun? Compare before, mas siya ngayon, mas boom siya. Kaya nga parang halos lahat ng mga vloggers nag-tune into podcast na Kasi alam nilang mas yung mga tao na kahit may ginagawa ka, nakikinig ka. Kaysa yung nanonood ka, mas accessible for everyone. So, if you are hearing messages that are full of the good news of Jesus, you will be thinking of all the good things that Jesus has done and all the things, all His promises that He has paid for you at the cross. So kung yun yung mga napapakinggan mo, most likely, laging tatakbo sa isipan mo lahat ng good things na binayaran ni Jesus for you. But if, of course, the other way around, but if you are hearing bad things, ay sabihin, si Lord, kailangan ganito ka. Kailangan gawin mo muna to. Kailangan sa isang buwan, wala kang ma-miss na Sunday. Kasi kailangan ma-bless ka Kasi pag hindi, hindi. So, anong maiisip mo? So, maiisip mo, hindi rin maganda. Kasi yun yung narinig mo. So, if you are hearing messages of Jesus Christ crucified, you will be filled with thoughts about God's love, mercy, and grace towards you. Hindi mo mapipigilan You cannot help it na maisip mo yung goodness ni Lord lagi. If you are hearing the good news of Jesus Christ crucified. So, umaga, hindi mo maisip na, kanina, na papunta kami dito. Di ba? Parang goodness ni Lord kasi
kahit nag-commute kami and all, goodness pa rin ni Lord kasi nakarating kami dito na maayos. Diba? Kumbaga, if you are hearing the grace of God, you cannot help but to think of His love and grace for you. So, eto pa, mga sample po. So sabi nga natin, di ba, yung mga isipin mo, bunga yan ng pag-iisip mo. Parang lalim eh, no? So, sample, baka sabihin mo, Jan, hindi naman ako magaling eh. But God says you are equipped and an overcomer. Amen? Baka may mga ganun thoughts po kayo eh. So, pero hindi ko po kayo kinokondem, mahal kayo ni Lord. I'm just sharing this, so that pinapasabi to ni Lord sa inyo. So, pwede nyo rin sabihin na dyan, wala naman akong future. But God says in His Word, He has a beautiful plan for you. Pwedeng sabihin mo sa mga situation mo ngayon, naririnig mo or naperceive mo, tapos naiisip mo, dyan, hindi ko kaya. Hindi ko kaya. Parang ayoko na. Ganyan. But the Bible says, the joy of the Lord is your strength. The joy of the Lord is my strength. Ito pa isa. Baka sabihin mo sa akin dyan, hindi ako kamahal-mahal. Or wala naman nagmamahal sa akin eh. Parang telenovela. Mga linya sa telenovela eh. Kaya minsan po, boss, buwasan natin. Side note lang po. Parang inaantok na po kayo. Alam niyo po ba ako personally, mas gusto ko pa yung dati na may mga sitcom, yung sa palabas paggabi. Kasi light lang, tas tamang joke-joke lang. Kasi ngayon po paggabi na, minsan puro, ang bibigat po ng mga eksena eh. Laging anak ni ganto si ganto, asawa ni tas yung mga mabibigat na lines. So, minsan hindi, iba yung natatatak sa'yo eh. So sabi sa akin, dyan, hindi ako kamahal-mahal eh. Kasi ganun naririnig mo eh. Hindi ako kamahal-mahal. Wala naman nagmamahal sa akin. But God says, I have loved you with an everlasting love. Paano niya pinakita yun? Jesus on the cross. Alam niyo po ba, share ko lang, wala dito sa outline ko. Pero na-bless talaga ako dun. Yung isang teaching ni Joseph Prince, pwedeng hindi natin maintindihan ng todo, but by the Holy Spirit. Alam niyo po ba na at the cross daw pala, the love of God, dun pinakita ni God yung pagmamahal niya sa'yo at dun niya rin pinakita yung righteousness niya na as a judge. Kumaga, through the cross of Jesus, the righteousness of God was satisfied and the love of God was displayed for us. Kumaga, yun yung wisdom ni Lord na pwedeng di natin maintindihan. Na parang, paano mapapatawad ni Lord yung sinfully bankrupt na tao? Of course, kailangan may righteous foundation, si Jesus. Baga si Jesus, siya yung naging display para ipakita sa ni Lord, mahal kita eh. Si Jesus din, yung naging reason para masatisfy lahat ng anger ni Lord sa kasalanan. So, ayan, share ko lang. Pero, so, yun, di ba? Yung mga thoughts na gano'n, pwede ka magkaroon ng gano'n thoughts eh. But if you are hearing the good news of Jesus, mapapalitan nyo ng thinking na, hindi, mahal ako ni Lord. I have a good future. Favor after favor, blessings after blessings are for me. Because God loves me. Kesa yung, for example, iba yung naririnig mo, kunwari nga, nakababad ka sa mga telenovela, sa mga K-dramas na talagang mabibigat. So, pwedeng maisip mo na, talagang wala nagmamahal sa akin. Siya nga, wala nagmahal sa kanya eh. Baka parang same kami, parang nakaka-identify ako. So, di ba? So, your thoughts, yung mga isipin mo, it shape your beliefs. Yung mga isipin mo, hinuhubog niyan, ang lalim nun, hinuhubog niyan yung mga paniniwala mo. Kaya di ba yung mga tao, kung ano yung iniisip nila, eventually yung nagiging paniniwala nila eh. For example, yung mga tao sa mundo na hindi pa nakakilala kay Lord, pero mahal sila ni Lord, hindi pa nakakilala ng Lord, pwedeng ang naririnig nila is, galit sa'yo si Lord. Galit sa'yo. So, yung paniniwala nila, pwedeng all their life, galit sa akin ni Lord. Malayo kami sa isa't isa. Distant kami. Kasi galit siya sa akin eh. So, hindi. So, your thoughts shape your belief. Kaya nga, di ba sinasabi natin, hearing right produces right believing.
So kung naririnig mo na galit sa'yo si Lord, paano ka makakapaniwala ng lahat na mabuting bagay? E di dapat di ka deserve na mabuting bagay. Galit sa'yo si Lord eh. So, hearing right produces right believing. Kung tama yung napapakinggan mo, tama rin yung magiging paniniwala mo. Kasi nga sabi natin, your thoughts shape your belief. And the right believing produces right living. It will always be like that. Hearing right produces right believing produces right living. And tamang pakikinig, nagdudulot yan sa'yo ng tamang paniniwala. Kapag tama ang paniniwala mo, magdudulot yan sa'yo ng tamang pamumuhay. Tama. For example lang po, kunwari sinabi sa'yo na, yung doktor na yan, hindi yan magaling. Kunwari, siya lang yung nag-iisang doktor sa lugar nyo. Tapos narinig mo, yung doktor na yan, hindi yan magaling. So maniniwala ka, hindi yan magaling. Nakaramdam ka ng something, tapos yung karamdaman mo medyo lumalala. Siya lang yung nag-iisang doktor, kaso narinig mo hindi siya magaling. So, dahil yun yung paniniwala mo, nagdulot sa'yo ngayon na baka mamaya ano pa nangyari sa'yo. Kasi naniwala ka hindi siya magaling. Pero in fact, magaling pala siya. And siya lang yung doktor na pwede tumulong sa'yo. So, kahit ganun yung situation, pero kung mali yung narinig mo, mali rin yung magiging paniniwala mo. And magdudulot din yun sa'yo na maling pamumuhay. Amen? Amen. Believe God's word and His promises, and not the enemy's lies that he tries to put into your mind. Kaya nga po may battle eh. Kasi ang kaaway, ang gusto niya lagi is, huwag mong paniwalaan yung mga pangako sa ni Lord. Kaya lalagyan ka niya ng lahat ng kasinungalingan na, hindi, may sakit ka eh. Matagal na yan, di ba? Kung kalooban ni Lord yan, bakit nandiyan pa din? Pero hindi sabi ni Lord, by the stripes of Jesus, you are healed. Diba? It might not be instant. Diba? Meron nga po sa Bible na 40, 60, 100 folds. 30, 60, 100 folds. So, kaya nga po, what you are hearing is vital. Kunwari, ayun nga po, sabi sa'yo ni Satanas, may sakit ka. Hindi ka na makakaalis dyan. If you are not hearing the grace of God, the love of God, paano ka makapaniwala na by the stripes of Jesus you are healed? Di ba po? Amen? Amen. So, yun po. Your thoughts. Dito na po tayo sa, maaga pa po. Dito tayo sa number 3. Sige, pakita natin. Ayan. Your time. Sabi mo, my time. Oras ko. Oras. So, sige. Dito tayo sa Luke chapter 10. Na-share to ni Madam, I think, last 2 Sundays. Ito yung story ni Martha and Mary. To establish the story, ang scenario po kasi dito is, galing sila Jesus somewhere, kasama yung mga disciples niya. Hindi ko alam saan galing sila, Lord, nakalimutan ko yung, Basta galing sila somewhere, tapos napadaan sila sa village or sa lugar ni Martha and Mary. And, so tumuloy sila kay Martha and Mary sa bahay. Si Martha and Mary, magkapatid sila. Yung Mary dito, ibang Mary to. Hindi to yung nanay physical mother ni Jesus. Kasi sabi nga po ni Madam, di ba, noong time nila, common name kasi yung Mary. Para sa atin po, di ba, common name, one. Yan po. So parang gano'n, maraming Mary. So yun yung story dito. So si Martha and Mary, parang in the natural, tinanggap nila si Jesus as bisita. May pumunta sa bahay mo, pinapasok mo, bisita, ganyan. So, yun po yung setting dito. So, ngayon, si Martha is, dahil may bisita, yung usual na response niya is, magpe-prepare ako ng something. Di ba ganun po tayo? Lalo mga Asian people and mga Pinoy. Pag may bisita tayo, inasikaso natin. Di ba? Sasabihin, ilabas niyo yung mga basong di ginagamit. Nasasabihin ng mga anak, bakit ngayon lang ginamit to? yung mga kubiertos na, na gold-plated kasi may bisita. So, yun pa yung story dito. So, busy si Martha, pero si Mary, pagpasok ni Jesus, agad siya, lapit agad siya. Tapos, upo agad siya sa harap ni Lord. Yun yung setup po dito. So, sa Luke chapter 10, verse 42, basahin natin siya sa CEV, yung Contemporary English Version. Sabi dyan, si Jesus nagsasalita dyan. Sabi, but only one thing is necessary. Mary, yung nakaupo sa harapan niya, has chosen what is best, and it will not be taken away from her. Sa Amplified naman, same verse, Amplified Translation, sabi dyan, si Jesus pa rin yan, sabi, but only one thing is necessary.
For Mary has chosen the good part, that which to her advantage, which will not be taken away from her. Nakita niyo po, parehas na translation, parehas ng sinabi. Si Jesus sabi niya, one thing is necessary. Isang bagay lang ang kailangan, sabi ni Lord. So, maisip mo, ano yun? Ano yung isang bagay na yun? Makikita niyo po yan actually sa naunang verse. Sa Luke chapter 10, verse 39. Sige, yung sa next slide. Ayan, yan po yung sagot. Yan yung one thing necessary. Diyan sa chapter 39. Sabi diyan, si Martha, may kapatid daw siya si Mary, and sabi, si Mary who sat down in front of the Lord and was listening to what He said. So nakikinig lang si Mary kay Lord. Pagpasok niya ng bahay, mupo lang sa Lord, si Mary, tapos nakikinig na siya kay Lord. Sabi naman doon sa Amplified, maganda rin nakalagay sa Amplified. Sabi diyan, so si Mary who seated herself at the Lord's feet and was continually listening to His teaching. Yun lang yung ginagawa niya. Baga, siya, ganyan, nakikinig siya. Tapos yung kapatid niya, ganyan. Tapos sabi kasi ni Martha is, Lord, ano yun? Sabihan mo naman yung kapatid ko na tulungan ako. Kasi siguro na, ano na siya, na parang in all places. Sabi sa kanya ni Lord ito, na isa lang naman yung kailangan eh. And yun yung ginawa ni Mary. So ano ginawa ni Mary? Nakikinig. Nakikinig kay Lord. So sabi ni Lord, yun na yung kailangan. Seated, di ba? Narinig ko nga rin po doon sa isang preaching na na if only Martha knew na si Lord nagpapakain ng 5,000 people, di ka na magpe-prepare. Kasi kaya niya gumawa ng way. Pero, of course, on the physical side, pwede natin maintindihan si Martha na gusto niya kasing pag-servan si Lord. But, ang point kasi ni Lord dito is, mas mahalaga pa ba yan kaysa dun sa marireceive mo sa akin? So, in our generation, sa generation natin ngayon, sa mga millennials, Gen Z, boomers, kung ano may tawag nila dyan. Basta generation natin ngayon, a lot of things takes up our time. Tama po ba? Amen. Kaya di ba mahalaga po ang oras ng bawat isa. So for example, perfect example, yung mga latest technologies po na meron tayo, gadgets, smartphones, tablets, and lahat ng mga technologies na yan, it takes up our time instead of giving us more time. Ba? Ngari, nag-scroll ka ng mga isang oras sa Facebook. Wala na yun, di mo na mababalik yung isang oras na yun. Lipas na yun. So, social media, for one, best example, takes most of our time. Tama po ba? Amen? Kasi, pwede ngayon, di ko po sinasabing meron dito pwede ngayon merong nakikinig kay Lord, pero Facebook, or may ka-chat, or alam niyo po. So, it takes our time. But, pwede natin gamitin yung mga technology na yan to read the Bible, to watch or to listen the preaching of God, of God's Word, and of course, makinig sa mga praise and worship songs. Kumbaga, we can take advantage of these technologies for us to have more time to listen to the Lord. Side note, alam niyo po ba na most of the time, lalo sa mga tao sa mundo, yung mga gadgets, lalo na yung mga cellphone, parang master nila. Paano ko po nasabi? Kasi most of the time nakayuko sila eh. Di ba po? So, eto pa isa. Dati po, di ba, when everything is wired, nung may wire pa yung mga bagay-bagay, may wire po yung telepono, may wire po yung mga kung ano mang bagay, people are free. Malaya ang tao. But when everything ngayon is wireless, people are bound. Di ka na makaalis. Kasi dati, di ba, kunwari tatawag sa phone. Basta kita tayo ng 7 p.m. sa SM. Bala ka na, magkikita kayo 7 p.m. Yun na yun. Pero ngayon, kahit saan ka nandun, something can take your time. May tumatawag sa'yo during family time, during Sunday. Sasagutin mo ba? Hindi. So it takes your time. But then again, yun nga, we can use these technologies to our advantage, of course, to listen more on the Word of God. So, ask God for wisdom. Hingi ka ng wisdom kay Lord kung paano mo spend yung time mo wisely.
Lalo na pag feeling mo, it's a long day, it's a lazy day. Yun pa rin yung wisdom ni Lord kung anong gagawin mo. Higa ka lang ba? Or may dapat ka ba unahin? So, use your time on things that will benefit you. Diba? Dahil sabi nga natin, kunwari, ngayon, kanina, 9 a.m., wala na yun, tapos na yun. Nakasulat na yun sa history of mankind. Yung 9 a.m., wala na yun. So, gamitin mo yung time sa something na magbe-benefit sa'yo. Of course, let Jesus be glorified in the way you spend your time. So, like Mary, di ba nakita natin kanina? She sat, naupo siya sa harapan ni Jesus, sa paanan ni Jesus, and pinili ni Mary na makinig sa word ni Jesus. Sipin mo yun, no? Si Jesus mismo, nakikinig ka. Di ba? So, and Jesus said that Mary chose what is best and that which is to her advantage. So may advantage pala. May benefit pala yung pakikinig kay Lord. Pagbibigay ng time. Diba? So, ang isa pang pinakita sa akin ni Lord dito is, it's not just Mary listened. It's Mary feeding on every word that came out of the mouth of Jesus. Diba nga, sabi is, yung words ni Lord are like bread. So, we feed. Kaya nga may side note ako dito na ito, narinig ko ito kay Joseph Prince, na alam niyo po ba na when you feed on God's word, when you feed, you fight. Actually, that is your fight. So, feeding is fighting the enemy. Ano ibig sabihin nito? So, when we eat God's word, the enemy is defeated. So, while you are feeding on the word, yung ginagawa natin ngayon, so, the Lord is fighting for you. When God feeds you, God is fighting for you. So use your time to feed on God's word. Kaya sabi ni Joseph Prince na narinig ko sa kanya na ganun yung way ni Lord on how He provides for you while you are feeding on His word. Healing is manifesting. Provision is manifesting. Kasi yun yung word ni Lord. Yun yung way ni Lord as you are feeding on His word. Kaya di ba may mga nakikita rin tayo minsan sa online or sa atin din na while the word is being preached, Jesus Christ crucified, people are being healed. Biglang, okay na, wala na masakit sa akin. Or people receive their miracle while the word is being preached. Kasi nga, when you feed, you fight. So use your time to feed on God's word. Because surely it will benefit you. Kasi yung sinabi ni Jesus it will benefit Mary kasi she chose the good part. So, okay po. Sige, dito po tayo sa number 4, for you to take care or ingatan mo. Sige, yan. Your words. Sabihin po natin, my words. Mga salita. Di ba? Yung mga salita pong lumalabas sa ating bibig. So, curious lang po ako. Sino po sa inyo yung multilingual? Marami pong language na alam. Wala po. Wala po. Kasi ano po yan isa po yan sa sa ine-aim ko. Share ko lang. Pagiging multilingual po. But, sige. So, your words. Mga salita. So, dito tayo sa Proverbs chapter 18, verse 21, sa New King James Version. Sabi dito, death and life are in the power of the tongue. And those who love it will eat its fruit. Next verse, Proverbs 18:21 sa Message. Same verse, magkaiba lang po ng translation. Sabi dito sa Message translation, words kill. Words give life. They are either poison or fruit. You choose. Mamili ka. So, dun sa verses na binasa natin, makikita natin na ganun ka-powerful pala yung words. Kasi nakalagay dyan, words kill. Paano yun? Words give life. Kaya sabi dyan, you choose. Katulad nga sabi natin kanina, di ba? May free will ka Ikaw mamili. Piliin mo. Piliin mo kung isasabihin mo ba is death or isasabihin mo life. Kaya di ba naririnig natin, kung isa ka pa dun sa nagsasabi na, ay, patay na tayo dyan. Baguhin mo na yun. Binago ka na ni Lord. So, declare life. Uy, buhay tayo dyan. Abounding yung buhay natin dyan. As our days, so shall our strength be. So, di ba? Baguhin natin yung words natin. Of course, by the grace of God. Bakit may power yung words natin?
Kasi sabi sa Ecclesiastes chapter 8 verse 4, sa New King James sabi dyan, where the word of a king is, there is power. Pansin niyo po, paano nag-ooperate ng isang hari? In the natural. Nagsasalita. Diba? So pag may sinabi yung king, batas na yon. Hindi na yun mababali. And paano ko po nasabing may power yung words natin in relation to this verse? Kasi, sabi dyan, through the finished work of Jesus Christ on the cross, Jesus made us kings and priests. Nakalagay yun po yun sa Revelation chapter 1 verse 6. Sige, basahin natin. So nakalagay dyan, and He has made us kings and priests. Tayo yun, pertaining to us. Because of the finished work of Jesus, ginawa tayong kings and priests. To His God and Father, to Him be the glory and dominion forever and ever. So, king ka. Pag babae, queen ka. But you are a king. So that's why, may power yung words mo. May power yung words. Ganun ka-powerful yung words mo because you are a king. So yun nga, death and life are in the power of tongue. So you choose. Anong gusto mo sabihin? Especially sa sarili mo. Ano ba sinasabi mo sa sarili mo? Matanda na yata ako. Nararamdaman ko na yata lahat ng sintomas na sinasabi sa mundo. But you can also say life. Pwede mo sabihin, hindi, as my days, so shall my strength be. Kunwari, di ba, usual sinasabi natin, mas patanda ako sa kanya ng mga 10 taon. Pwede mong baguhin. Sabihin mo, mas malakas ako sa kanya ng 10 taon. Parang si Caleb po, di ba? Yung sabi niya, give me this mountain. 80 years old siya, pero sabi niya, yung strength niya, pwede pa siya makipagdigma. So isipin niya mo, 80 years old, pwede pa siya makipagdigma. At ang kalaban, giants po. Yan. So sige, dito pa. Ito, perfect example ng words. Sa Genesis tayo. Sino po nakakalam ng Genesis? Genesis is the first book sa Old Testament. Ito po yung sa creation of the earth. So sa Genesis chapter 1, verse 2, sabi dyan, the earth was without form and void, walang laman, and darkness. Mahaba pa po yan, pinutol ka na lang. So sinasabi dyan, yung mundo daw dati, in the beginning, is walang form, walang forma, walang laman, madilim, may kadiliman. But, yung sumunod na verse sa chapter 3, sabi, then God said, si God, sabi niya, let there be light. Sabi ni God, nung nakita niya yung earth na without form, void, may darkness, sabi ni God, let there be light. And ano nangyari? And there was light. So, God said what He wanted to see. Not the darkness, but the light. Kasi kunwari tayo yun, pumasok tayo sa madilim na kwarto, uy, dilim ah. Usually ganun yung normal na reaction eh. Pero si Lord, nung nakita niya, sabi, let there be light. Kasi kung si Lord, kung sinabi niya, uy, madilim ah, lalong didilim yun, baka wala nang chance yun na may wanag. But God said what He wanted to see. And because we are made in the image and likeness of God, so let's use our words to say what we want to see or to happen. Diba? Hindi naman natin dinedeny eh. For example, may nararamdaman ka. Ano ba yung, gout ba yun? Sa mga, kahit medyo mga bata pa ngayon. May gout. Isipin mo yun. Nararamdaman mo na gout, rheuma, and all. Hindi naman natin dinedeny na nararamdaman mo siya. But what God says is, say what you want to see, what you want to happen. By the stripes of Jesus, I'm healed. Healed and restored na lahat ng mga kasukasuhan ko. In Jesus' name. Diba? Kasi, the more you say na, ay, sakit na yata nung kasukasuhan ko, parang lumalala ata. Huwag ka na magtaka kung talagang lalala siya. Kasi, you are made in the image and likeness of God. You have that same power in your words. Katulad sinabi ni Lord, let there be light. Yun lang sinabi ni Lord eh. And there was light. Di ba? So, sample situations. So, when you are experiencing, kung may nararanasan kang sickness, disease, may masakit eh. Masakit yung tagiliran ko and all. You say, by the stripes of Jesus, I am healed. Kasi you are saying what you want to happen, to see. And that's the truth. Kasi yung sinasabi ng word ni Lord eh. Kaya nga naririnig ko kay Joseph Prince, yung mga nararamdaman natin, masakit yung likod mo. Lying symptom lang yan galing sa kaaway eh.
But the truth is, you are the healed of the Lord. Inako na yan ni Jesus. It might not be instant, but the goodness of God, it will be better and better and better. Diba? So, pwedeng last week, sobrang sakit. Pwedeng this week, konti na lang. Pwedeng sa susunod na week, totally wala na. Thank you, Lord. So, eto, isa pa. So, when you are facing lack, kapag may pagkukulang kang nararanasan sa buhay mo, so instead of saying na may lack, say the word of God, my God shall supply all my needs according to His riches in glory by Christ Jesus. Promise ni Lord sa iyo yun eh. The Lord is my shepherd, I shall not want. Ito pa, when the devil is accusing or condemning you, may nagawa ka, tapos parang nako-condemn ka, ay parang mali ganyan you can say that you are the righteousness of God in Christ. Di ba yung nga po yung na-share ko last time? So because of the perfect obedience of Jesus, finished work of Jesus, you can say that you are the righteousness of God in Christ. And mind you, righteousness is a gift. Nire-receive lang po yun. Hindi yun pinagtatrabaho, pinaghihirapan. Wala kailangan gawin, receive mo lang. And when fear is crippling in you, or pumapasok yung takot sa'yo, sabihin mo, the Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? So speak what you want to see or happen in your life. Speak God's promises over your life. We all have the same spirit of faith. So let us believe and therefore speak. Sabi nga yan ni Apostle Paul sa 2 Corinthians chapter 4, verse 13. Sabi dyan, we have the same faith eh. So sabi dyan, ano yun? To what is it, I believe and therefore I speak, si Paul. Kasi sabi niya sa'yo, we also believe and speak. So believe what you want to see happen and speak. Kasi nga your words have power. So be mindful kung ano yung sinasabi mo. Di ba? So, and the last, I think, kaya pa. Sige. And the last po, the fifth thing that God wants you to be cautious of, to take care, eto, is your relationships. Sabi niya po, my relationships. So sa 1 Corinthians chapter 15 verse 33, meron tayong tatlong version na papakita ko dyan sa inyo. Yan. Nakalagay po dyan, do not let anyone deceive you. Remember this, tandaan nyo daw po, if you become a friend of bad people, you will also live in a bad way. Sa Easy English Bible po yan. Sa Easy to Read version naman, yung isang version, same verse, sabi dyan, don't be fooled. Bad friends will ruin good habits. And sa last translation, sa CEV, sa Contemporary English version, sabi dyan, don't fool yourselves. Huwag mong lokohin yung sarili mo. Bad friends will destroy you. Di ba? Malinaw pa po sa sikat ng araw yung nakasulat. So, di ba there is a saying that goes like this. Tell me who your friends are, and I will tell you who you are. Kasi ito po yan. Like in Proverbs chapter 13 verse 20 sa Easy English, nakalagay dyan, if you have wise people as your friends, you will become wise yourself. But if you have foolish friends, you will hurt yourself. So, yung Proverbs po, ano yan? Book of Wisdom po yan. Isa po si Solomon dun sa nagsulat ng mga verses niyan. So, be careful with whom you associate. Yung associate is kanino ka nakikipag-mingle, kanino mo ni-spend yung time mo, kanino ka nagiging kaibigan. Kasi, yun nga, sabi nga, di ba, bad friends will destroy you. So, ayaw mo ng bad friends. You cannot choose the people who come into your life. Take note of this. Pero, you can choose who you associate with. Hindi mo naman mapipili kung sino yung mga taong lumalapit sa'yo eh. Kung sino yung mga nagiging kasama mo. For example, sa school, paiba-iba ka ng classmate. But, pwede mong piliin kung sino yung mga nakakamingle mo or yung binibigyan mo ng time or yung mga nagiging kaibigan mo. Still, ask God for wisdom. Actually, you can ask the Lord for godly friendships, relationship. Actually, that's the best eh. Nari, bagong school year, Lord, bigyan mo ako ng godly friends. Yung share the same faith with me, yung hindi ako ilalagay sa alanganin. So, alam ko po na alam naman natin kung ano yung good friends and bad friends. Yung good friends, of course, is nililid ka more on to your faith in Jesus. Yung bad friends, of course,
nilalayo ka sa kung ano may mga naririnig mo. So, choosing people you associate with, kung sino man yung kinakaibigan mo, plays a crucial part in your life. Sobrang mahalaga yon sa buhay mo, kung sino man yung mga kaibigan mo. Especially in your time. Your time, yung oras mo, is too valuable, masyadong mahalaga yan, para gamitin mo or ubusin mo sa mga tao na hindi ka naman dinadala closer to God. Na nilalayo ka pa nga kay Lord. So masyadong mahalaga yung time mo. Huwag mo ibigay sa kanila. The people we choose to associate with affect our lives one way or the other. Kaya di ba sinasabi, kunwari, may mga kaibigan kang mahilig magmura. Give it few days, few weeks, magiging gano'n ka na rin. Unintentionally, magiging palamura ka na rin. So, choose quality over quantity. Hindi bali ng konti lang yung friends mo, but alam mo na galing siya kay Lord, kaysa yung ang dami mong friends, pero hindi mo alam kung saan kanila dadalhin. Diba? So, eto na po, patatapos na ako. Sorry po. Side note, since we are talking about relationship, pinag-pray ko kay Lord to, i-share ko, pero ayan. So, side note lang po. Some words to those believers who are praying or asking the Lord for their life partners. I mean, life partners na romantic relationship po. So, yung mga nasa season na ng relationship or marriages, mga estudyante ka pa lang, pinagpipray mo na, Lord, nililinaw ko po yung nasa season na po ng relationship, serious relationship, and of course, marriage. Word for you is, ask God for a life partner who has the same faith as you. The one who accepted Jesus as his or her Lord and Savior. Yung po talaga yung number one consideration nyo. Same faith. Kasi may mga naririnig na rin po tayo and all na pag magkaiba yung tawag nila sa mundo, religion eh. Pero pag magkaiba na pinaniniwalaan, it will not be a harmonious relationship. Marami po magiging conflict dyan. Second is, if you are believing God or asking God for a life partner, ask God for a life partner who has this in mind when entering a relationship. Date to marry. Ayun po. Kasi yun po ang goal. We're not dating just for the pure fun of it. Date to marry. Kasi marriage po is God's way. Hindi po siya gawa lang ng tao. Hindi po siya kasulatan lang or agreement lang. Marriage is God's way. Kaya nga di ba yung first miracle ni Jesus is turning water into wine sa marriage. Ayan po. Sige, let's wrap this up. So, our Father God wants us to take care of, give attention to these things because He loves us. He doesn't want to see us defeated in life. He wants us to live victoriously. Our Father God wants us to enjoy every good gift and every perfect gift that Jesus purchased for us on the cross. Amen. So, yun po. Again, 5 things to take care of your life. Una po, ano po yung una? May kodigo. Your heart. Pangalawa po? Your thoughts. Pangatlo po? Your time. Pangapat? Your words. And your relationships. Ayun lang po. So let's pray. Lord, salamat po for the word. Thank you, Lord, for reminding us to take care of these things, Lord. Kasi sobrang kami mahal. Ayaw mo, Lord, na napapahama kami. Ayaw mo nasasaktan kami. Ayaw mo na nagiging defeated kami, Lord. Dahil sobrang mo kami mahal. Only good things, perfect things yung gusto mo for us. And it's because of what Jesus has purchased for us on the cross. Salamat po, Lord God, sa mayamang biyaya mo. Thank you, Lord, na it's all your unmerited favor sa amin, Lord. We just receive it. We don't have to work for it. Thank you, Lord God. We just receive it. We receive what Jesus has done for us on the cross. Salamat po, Lord. And thank you, Lord Jesus, for everything you've done for us. Thank you for all the good things na binibigay mo sa amin because of your finished work.
Thank you, Father God, that we are experiencing your goodness more and more each day, Lord. Salamat po, Lord God, for the revelation. And I pray, Lord God, na ikaw po bahala remind sa congregation, Lord, to your people on these words, Lord, na narinig namin ngayon, Lord, as we go our separate ways, as we go our own businesses this week. Ikaw bahala, Lord, na remind sa amin, Lord, ng mga napakinggan namin today. And Holy Spirit, help us to have more revelation of Jesus and His finished work as we go along. And salamat po, Lord, that your grace is sufficient for us and only good things, Lord, for us in Jesus' name. And just want to proclaim blessing po sa inyo today. This is a good blessing po for everyone. Sa Numbers chapter 6 verse 24 to 26, it says, I declare this over your life. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine on you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace.